Ang ating pong pag-aaral ngayon is under Mobile Bible School Incorporated. SEC-registered po tayo dito sa Pilipinas. Ang subject na ito is under Music and Arts, short-term course, pero open po ito para sa lahat. Kahit sinong gusto kumuha ay maaaring kumuha. At ang ating pong subject specifically is all about Theology of Music, Praise and Worship. I'm your servant for tonight, Brother Roderick De Vera from Lupao, Nueva Ecija. So, ayan. In the Old Testament, worship was a central aspect of the Israelites' lives. So, sa mga Israelita, actually, kahit wala pa yung Israel, no, mamaya itatalakay natin saan una yung idea na nagkaroon ng mag-worship ang tao sa kanilang Creator. So, deeply rooted in their covenant relationship with God. It involved various rituals and practices to honor God and seek His favor. Yun yung isang parang pinaka-purpose kasi ng worship talaga sa Old Testament. They're asking for God's favor, God's intervention, God's blessings, provision. So yun yung mga purposes nila. So this included, ito, number 1, offering of sacrifices. So this was a significant part of worship. Kaya tulad nung panahon ni Moses, di ba, gusto niyang umalis sa Egypt, ang sinasabi niya sa Faraon ay magwo-worship siya. Actually, pupunta lang muna siya, parang malapit lang yung pupuntahan niya. May sinasabi siyang lugar kung saan sila isasamba until ang gusto na niya to let the people go. So yung word na yun na worship is they will offer something. Yun yung ibig sabihin ng worship in context sa idealism nung panahon ni Moses. So where animals or offerings were presented to God as a sign of devotion, thanksgiving, or atonement for sins. And obviously, nung panahon ni Cain and Abel, yun yung isang pinaka first, hindi naman siya as in 100% form of worship, but that was a validated kind of worship. So, observing feasts and festival. So, ayun nga, pagkatapos nun nila panahon ni Cain and Abel, and then sila Abraham, Noah even offered unto God, di ba, after ng deluge or yung flood. So, he worshiped the Lord at that time. So, nung panahon na ngayon ni Moses, nagkaroon ng Passover, Sukkot Festival, yung Paskwa, yung Sukkot ay yung tinatawag na Feast of Tabernacles, and Shavuot, and then those are times or in remembrance and thanksgiving for God's provision and blessing. Na ganap yung mga festivals na yun or feasts upang alalahanin yung mga ginawang kabutihan ni Lord. So, ceremonial acts, ito yung isang uri ng worship na rin. So, this include practices like ceremonial washing. So, part ng worship nila yun, which is symbolize ritual, purity, and closely associated with holiness para maging parang katanggap-tanggap sila sa Panginoon. Kaya external yung worship nung panahon na yun, no, sa Old Testament. Even though kasama din yung inclination ng heart and yung desire nila for God's favor. Pero more on external ceremony talaga ang pag sinabi mong worship in the Old Testament. So, tignan natin. So, the word worship appeared 188 times in King James Version dahil ang King James Version ay ang kadalasang ginagamit sa mga pag-aaral ng malaliman sa mga Bible school. So, yan po ang times or 188 times na mababasa natin ang salitang worship from the Old and the New Testament. And sa ibang version, 381, may isang version na 381 times naman na banggit yung salitang worship. Kasi instead na revere or fear the Lord, ang nilalagay doon, ay pinapalitan nila ito ng worship. At bakit nila pinalitan? Mamaya malalaman natin. It's all about the definition or usage of the definition. So the most common Hebrew word translated as worship means, ito yung means niya. Ibig sabihin ng worship, pag sa common Hebrew word, ay to bow down.
or prostrate oneself. So, luluhod or magbabow. So, ganun, pag sinabi mong nagbow, matik yun, worship na agad yun. So, it is used over 170 times in the Old Testament, signifying reverence and honor. That's why nung panahon ni Daniel, di ba, pag nagbow sila, that means worship na agad. Kaya kahit tao, ayaw nilang i-bow down because pag nagbow ka, that means you are worshiping or revering and honoring. Para sa kanila, it is extremely, as in extreme, ay para sa Panginoon Diyos lamang. So the expression of worship as calling upon the name of the Lord was first appeared in Genesis chapter 4, verse 26. At ito po ang sabi sa Genesis chapter 4, verse 26. And to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. So, Enos ang ipinangalan. At sabi dito, then began men to call upon the name of the Lord. O, di ba? So, began men to call upon the name of the Lord. So, yun yung isang panahon na talagang doon sila talaga nag-start na tawagin ang pangalan ng Panginoon. So, pag tinatawag ang pangalan ng Panginoon, that means also signifies and a form of worshiping God or yung pag-abot sa Panginoon sa lumang tipan. Inaabot nila ang Panginoon sa magitan ng pagtawag sa kanyang pangalan. So, nais nila or nais nitong mga Old Testament na mga saints, sabihin na lang natin, or people, our mula sa lahi ni Seth, di natin alam kung Seth ba o Cain. Pero si Noah, dahil siya ay galing kay Seth, si Noah yung isang pinanggalingan talaga ng mga karamihang lahi natin. Unless, hindi naniniwala yung isang tao sa worldwide flood. Kasi pag worldwide flood, talagang wash out lahat. 8 lang yung uling natira ulit. And then they replenish the earth through Shem, Ham, and Japheth. So in Genesis chapter 4 verse 26, dati ang Diyos nung nilikha si Adan, God is walking with men. Pero nang panahon na ito, in Genesis chapter 4 verse 26, nagkaroon sila ng idea that man must walk unto God. Diba? So doon sila, yun yung panahon na hinahanap ang Panginoon in Genesis chapter 4 verse 26. And that's how religion started, sa pagkakaiba-iba ng approach at paghanap sa Panginoon. Until now, maraming tao pa rin ang humahanap sa Panginoon, umaabot sa Panginoon, tumatawag sa Panginoon ng iba't ibang paraan. Okay? Kaya dito nagsimula sa Genesis chapter 4 verse 26 yung ceremonial worship through calling or offering, at depende sa ritual na gusto nilang gawin. And kapag nagkaroon na ng division sa kung ano ang way nila para sambahin ang Panginoon at kung sino ang Panginoon nila, na doon na nagkaroon ng exposure or start ng religion. Kaya walang religion talaga nung panahon ni Adan at Eva. There's only a relationship matter. Kaya isang sa pag-aaral ng religion and sa kaibahan nito sa tinatawag na Kingdom of God. So dati, ang gusto ng Panginoon is about kingdom or theocratic government. Pero dahil dito sa Genesis chapter 4 verse 26, doon na nagkaroon ng first spark ng religion. Kaya nung kumalat at dumami sila, doon na rin yung panahon ng ng idea ng paglapit sa Panginoon. So, dito tayo sa first definition ng worship in the Old Testament. So, meron tayo ditong 1, 2, 3, 4, 5. Tingnan natin. 4. 4 lang. So, 4 sa Old Testament. No? Sa lahat ng may word na worship, ito po yung 4 na yon. So, biblical po tayo, definition, biblical exegesis ang gagawin natin. Hindi tayo
di-define ng worship sa magitan lang ng sarili nating kaisipan. So, pumunta tayo sa ating root, pumunta tayo sa ating manual, pumunta tayo sa Bible. Ano ba ang worship? So, in the Old Testament, worship means shakah. Shakah. Shakaw. Yung shakaw ay to bow down o to depress, figuratively to bow down, prostrate oneself before superior, in homage before God, in worship, before false God or before angel. Angel man yan, false God or true God, pag sila ay nagbow down, that means worship also. At dito naman po sa primitive root niya, in verb Strong's definition, to depress, that is prostrate, or reflexively in homage to royalty or God, bow, self, crouch, fall down, kahit yung pag-flat na, naka-flat talaga na ganyan, as in flat, pag dapa talagang dapa, hindi nakaano yung tuhod. So kahit yung ganun na uri ng, alam niyo yung planking, pag naka-planking ka, that's also a form of worship, yung planking. Kaya, may mga picture na nagpa-planking yung ibang mga servant ni Lord, that is also a worship. Huwag natin silang i-judge na yun ay hindi biblical because that is already called down flat. No? So humbly beseech. Do obeisance in Genesis chapter 25 verse 5. Doon unang mababasa as in word by word ang salitang worship. So, ano ang context natin dyan sa Genesis chapter 22, verse 5? So, let me read. Ito po ang sabi sa 22 verse 5. Kung meron kayong Bible, basahin niyo po sa Tagalog. Tignan natin kung ano yung sabi niya sa Tagalog. Ano po. Ito naman po sa English sabi, And Abraham said to his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Ito yung context na may kasama kasi si Abraham na asno at saka isa pang katulong nung papunta sila sa isang bundok kung saan iaalay si Isaac. And then sabi niya sa isang lalaki na ito na diyan ka muna at ito iwanan ko yung asno, kami na lang dalawa ni Isaac ang pupunta doon na sasamba. So sa Tagalog, ewan ko, sasamba rin ata dito. O tignan natin kung ano yung word na binanggit. Chapter 22. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang alipin, bantayan niyo rito ang asno at kami lamang ng bata ang akit sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. So yung word na sasamba, no? Kaya ang salitang worship ay hindi sisimba. Yan. I-correct natin yung first word na yon, kundi sasamba. Ang sisimba ay pupunta ka sa isang place ng kung saan may simbahan, yun yung sisimba. At ang salitang simbahan ay yung building. Okay? Kaya pag sinabi mong magsisimba, that means pupunta ka lang sa building na yon. Kaya maraming tao nagsisimba pero hindi sumasamba. They're going inside the building o church building, but they're not worshiping. Kaya magkaiba yung salitang sasamba at sisimba o magsisimba. At dito po sa Bible ay sasamba ang ating word. Okay? So ito po yung shakaw. Shakaw. First definition natin yan, shakaw. So in Genesis chapter 22 verse 5, mababasa natin yon. Most of the term worship in the Old Testament is shakaw. Ito ang maraming word na ginamit, shakaw. So, do reverence, make to stoop, or worship. Ikalawang word natin, mga kapatid, na definition ng worship sa Old Testament is panim. 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 So, ang panim ay face-to-face or face presence or pumunta ka sa harap niya, ganun. Parang cherubim, seraphim, may mga face sila ng animal. Ang sabi, yung salitang face doon is panim. So, kaya itong mga kamanghamanghang nilalang na ito sa trono ng Panginoon, you will also feel the fear. Kasi yung salitang panim ay parang
may katumbas sa salitang worship. That's why yung mga seraphim ay nandoon sa mga sa trono ng Panginoon. Meron pang verse na sa ating systematic theology ay nakaluklok ang Panginoon sa mga cherubim, sabi doon. So, face, surface. So, as adverb of location or before and behind, toward, in front, forward, formerly, before time, or before. So, yan yung ibig sabihin niya. And sa 1 Kings chapter 12, verse 30, nag-appear yung salitang worship diyan. Actually, hindi siya yung worship doon na nagni-kneel down. Basahin natin. Sa Tagalog, babasahin natin sa Tagalog. Kaya, yun ang kagandahan kapag pinag-aaralan natin or meron tayong tinatawag na interlinear Bible. Maganda tuwing bago kayo magpipreach, basahin nyo sa interlinear Bible kasi may mga revelation doon si Lord. At magkakaroon tayo ng illumination sa mga salita na binanggit doon. Sabi sa Tagalog, at ang mga bagay na ito ay naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May pumupunta sa Bethel upang sumamba at mayroon din sa Dan. So, ang salitang sumamba, ayan, na nag-appear dito. So, upang sumamba or iharap nila yung kanilang mga muka. That's why yung ginagawa po ng mga Muslim ngayon, that's the reason why they are facing in Mecca, because that is called panim. Yun yung isang kanilang kultura. Okay? Kaya, naintindihan natin ngayon kung bakit kailangan pa nilang mag-face papunta sa Mecca, because that is one of part or mode or sabihin natin form ng kanilang worship in external position. No? They face the Mecca and they worship. So, biblically, panim also means to face. Okay? Ngayon, wala na tayong haharapan dahil wala naman, noon sa Bethel. Bethel sila pumupunta because Bethel means house of God. Beth means house, El means God. So, sa English niyan, basahin natin sa English para makita nyo rin. Sa mga gustong magkaroon ng link ng Hebrew in Greek interlinear sa English, bibigyan ko po kayo ng link na pwede nyong i-upload. Yung isa sa Google lang yun, wala ito sa Play Store, pero meron ding Bible sa Play Store na may interlinear Bible siya. So 1 Kings chapter 12, ito po ang sabi sa 1 Kings chapter 12 verse 30. And this thing became a sin, for the people went to worship. Okay? At yung worship na yon ay panim. Pa at saka ne. Parang dalawang word siya. Panim. Pag salitang panim nga pala ay plural. Panim. Elohim. Shamayim. Plural yon. Dahil sa salitang I am. Kapag singular ay pane. Paune o pane. Kung bakit ito panim, ay yun nga, person space, tulad ng animal ng mga cherubim. Iba-iba yung face niya. Meron sa harap, sa likod, sa gilid. So, panim. Faces. And it is also, pag tumingin kasi ang Diyos sa tao, that means you will have a favor. No, kaya naghahanap sila ng favor sa Panginoon. Panim. Yun yung mga application ng salitang panim at pane. Next tayo, number 3 na po tayo. So ano yung una? Shakaw. Ikalawa ay panim. Ikatlo ay atsab. At ito ay kakaibang ibig sabihin ng worship. Kakaibang ibig sabihin ng worship. And isang beses lang ito nag-appear sa Jeremiah chapter 44 verse 19. So, tinignan ko lahat ng salitang worship sa Old Testament. And
one time ko lang nakita itong salitang atsab in Jeremiah chapter 44 verse 19. Ang sabi dito ay to hurt, or pain, grieve, displease, vex, rest, fashion. Yung salitang fashion kasi yung ginagawa or pag iniuukit, so parang nasasaktan. Yun yung interlink ng salitang atsab kasi sa fashion kung bakit naging worship yung pagkakagamit sa salitang atsab dito sa Jeremiah 44 verse 19. Not per se na salitang sinaktan lang, but may ginagawa kaya nasaktan. So, yun yung ibig sabihin ng worship sa Jeremiah chapter 44 verse 19 in context sa verse ng pagkakagamit. Okay? So, let me open Jeremiah chapter 44 verse 19. Ito po ang sabi sa Jeremiah 44:19. So, and when he burned incense to the Queen of Heaven and poured out drink offering unto her, did we make her cakes to worship? Gumagawa sila ng mga niluto, nag-offering dun sa tinatawag na Queen of Heaven. So, to worship, yung salitang to worship. To worship her and pour out drink offering unto her without our men. So, dyan din yung unang or one time na lumitaw na salitang Queen of Heaven. Isang beses lang lumitaw din ang salitang Queen of Heaven. At mababasa natin yan sa Jeremiah chapter 44 verse 19. At ang tinutukoy ditong Queen of Heaven ay Diyos-Diyosan. Okay? At sa Tagalog, let me read. At sumagot ang mga babae, pinausukan namin ng insenso ang reyna ng kalangitan at kami nagandok ng alak sa kanya. Alam ng aming mga asawa na gumagawa kami ng tinapay na inukitan ng larawan. So, 'di ba? So, inukit, sinaktan. So, yun yung terminology. Kung bakit hindi nakalagay na tinapay para magsamba. Kung sa English parang her cakes to worship, o 'di ba? Kung babasahin mo her cakes to worship, tas direct mong itatranslate sa Tagalog, gumawa kami ng tinapay para sumamba sa kanya. Pero mas applicable kasi sa Tagalog yung salitang tinapay na inukita ng larawan niya. Okay? Finorm. At yung pag-form na yon, kung bakit finorm, ay inclined or related sa pagsamba. So nag-alay din kami ng alak na handog sa kanya. Kaya minsan may mga tao rin na nag-uukit o nagsusugat ng kanilang katawan at sab din ang form na yon, pero hindi siya translated as worship. But it is also a form of worship, yung susugatan yung katawan. Kaya nung panahon ni Ahab, nung may showdown sila ni Elijah, ay sinusugatan nila yung kanilang katawan because every time they do marks or pain, ay kinukuha nila yung pansin ng Diyos sa magitan ng awa, or sa magitan nun ay mag-worship sila para mapansin sila ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Elijah, baka hindi kayo napapansin, baka tulog ang Diyos nyo. So that is atsab, one form of worship. Sino yung nag-aatsab ngayon? Ayun, yung mga tatato ng pangalan ng Diyos, o kaya yung nagpepenitensya, Old Testament worship yon. Kaya yung mga nagtatato din, naglalagay ng marka sa katawan, that is also a form of worship to their gods. Okay? But the God of the Bible, ayaw niya talaga yung maglalagay tayo ng tato. Pero sa ngayon, hindi naman talaga nailagay na wag ka na magtato o mapupunta ka sa impyerno. So walang kinalaman sa salvation. Pero may kinalaman yan sa sanctification. Okay? Wag natin i-discriminate yung mga taong may tato. At mahal sila ng Panginoon same as we. Sila nga lang yung kanilang karumihan ay nagmamarka sa katawan, pero tayo, ang karumihan natin ay nagmarka sa ating puso. So we're still same sinners. Kaya mga kapatid, wag natin i-discriminate pag nakita ka ng maraming tato, feeling mo masamang tao na siya, rejected na agad ni Lord. No. The more na nakakita ka ng ganon, the more na mahabag ka at ilapit
at i-evangelize sila sa Panginoon. At hindi na require na tanggalin na nila yon. Hindi naman required na kapag nakalagay na bago sila nakakilala sa Panginoon, hayaan nyo na lang para makapag-minister din siya sa mga taong katulad niya na may mga tato. Pero kung ang kanilang yung maliliit lang at ang kanilang conviction ay tanggalin, edi mabuti para sa paglilinis ng katawan. Okay? So, sigid. Dahil ang pagsamba, wala na talaga sa pagsusugat or Old Testament na yon. Ito po yung ikaapat natin ay sigid. Sigid. That means to prostrate oneself, to do homage or worship. At lahat ng salitang sigid ay mababasa sa Daniel. 12 times. Binilang ko siya kanina, 12 times siyang nag-appear. So, kanina ko lang kasi natapos itong PowerPoint. 12 times siya nag-appear. Binilang ko siya 3 beses, talagang 12 lang. Wala nang ibang salitang sigid na mababasa natin kundi sa Daniel. Mali pa ang spelling ng Daniel ko. Daniel. Naging Daniel, parang Shaquille O'Neal. So, yun po yung salitang worship. Kaya lahat ng salitang worship sa aklat ng Daniel, yung lumuhod sila or inaakay silang lumuhod doon sa ginawang estatwa, ay sigid ang nakalagay doon na worship. No, hindi sila lumuhod, sigid. Ganun din si Daniel nung lumuhod siya facing the Jerusalem, kung bakit sila nag-face sa Jerusalem, tulad nga ng sinabi ko kanina, merong kinalaman niya sa panim, sa kanilang ritual or form of worship. Nakaluhod, yung nakaluhod ay shakaw, yung kanilang pag-face ay worship din, that is panim, at sab, yung pagsusugat, and then sigid, yung pag-worship na rin. To prostrate oneself, yung magbabaw. Maliban sa pagluhod, ito naman ay pagbabaw. Ay yung magbow na ganyan, to prostrate oneself. Kaya hindi lang basta pagluhod, kundi pagbow. So, kaya dito sa Daniel, sa English ay bow down, or worship. Ganun. So yan, maliwanag po na sa atin pong Old Testament, ito yung 4 na form or expression ng worship. Okay? Sa magitan din ng pag-aalay ng hayop, sa katawan, postura, at sa pagluhod. Okay, so clear na po, ano?